Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad. Naway ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Purihin ng Diyos, Panginoon ng sanlibutan, at ang mga panalangin at ang kapayapaan ay nasa sugo ng Diyos. Nawa ang panalangin ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa Kanya. So, magandang umaga po dito sa Saudi Arabia at magandang gabi naman po dyan sa atin sa Pilipinas. At nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa ating lahat. So, napakagandang umaga na naman po para sa ating lahat na mga tagapakinig. Alhamdulillah. At magbibigay po ulit ako ng kaunting paalaala sa ating lahat, lalo doon sa mga balik Islam, para po mas maunawaan natin kung ano ang kagandahang nilalaman ng Quran na nakatala sa buhay patungkol kay Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, Tintin. Sabah al-khair. Paalala ko lang po doon sa may nagtanong sa akin kagabi, patungkol po doon sa kapag ka ba daw ikaw ay nagbalik Islam, yun daw bang asawa mo sa Pilipinas ay hindi mo na maaaring sipingan. Ito po ay para sa kaalaman ng lahat. Kapag po tayo nagbalik Islam at tayo may asawa sa Pilipinas, ibig sabihin kahit pa tayo nagbalik Islam, paninindigan pa rin natin na mahalin at igalang bilang asawa ang ating asawa sa Pilipinas. Hindi porket tayo'y nagbalik Islam, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hindi po porket tayo'y nagbalik Islam, lalo sa mga kalalakihan, ibig sabihin ay kalilimutan mo na ang asawa mo sa Pilipinas. Hindi po. Dapat po, mas magiging paninindigan mo sila kahit pa sila ay hindi nagbalik Islam. Ibig sabihin, obligado ka pa rin na sustentuhan, mahalin, igalang at irespeto ang iyong asawa. Hindi po, wag po kayong makinig sa iba na sabi na kapag nagbalik Islam, hindi ka na pwedeng lumapit sa iyong asawa. Hindi po. Mali po ang katuruan na yon. Kahit pa po ikaw ay nagbalik Islam, may karapatan ka pa rin siyang hawakan or makipagniig or kung ano man na gusto mong naisin sa kanya sa mabuting paraan. Huwag po tayong makinig sa iba na sabi porket tayo'y nagbalik Islam ay hindi na tayo pwedeng makisama sa kanya dahil siya'y Katoliko at ikaw ay balik Islam. Hindi po. Yun po'y paninindigan mo pa rin lalo't kayo ay may anak. Allahu Akbar. Kaya po huwag kayong maniniwala doon sa iba sa nagsabing ganito, ganyan. Hindi po. Ito po'y para sa kaalaman ng lahat na natatakot dahil nagbalik Islam. Baka sabihin, di ko na siya pwedeng lapitan dahil ako'y balik Islam na. Hindi po. Huwag po kayong matakot sa patungkol na bagay na iyan dahil bago nyo pa tinanggap ang Islam, sila'y asawa at kabiyak nyo na. Allahu Akbar. Allah ya Rabbi. Sana po yung maging malinaw sa ating lahat yung patungkol sa bagay na iyon para po hindi tayo baka kapag ka po kinalimutan nyo yung una nyong asawa sa Pilipinas at sinabi nyong kayo hiwalay na ganito ganyan at kayo'y nagbalik Islam na, iyon po yung magiging kasalanan na ninyo bilang tayo mga balik Islam. Pero kung halimbawa kayo ay matagal nang hiwalay, palagay natin 10 to 15 years, subhanallah. Kung kayo'y matagal na hiwalay na, yun ang ibig sabihin na talagang hindi mo na siya maaaring sipingan dahil kayo'y hiwalay na. Halimbawa, siya'y may pamilya na sa una. Siya'y may asawa na din. Allahu Akbar. Pero yung kayo'y bago ka magbalik Islam at kayo'y okay na okay pa, nag-uusap kayo ng maayos everyday, then you enter balik Islam. You enter Islam. Ibig sabihin, obligasyon mo pa din siya. At iyan ay isang mas magandang paninindigan mo. Bakit? Dahil ikaw bilang asawa, maaari mong ituro kung ano ang kabutihan ng Islam sa iyong pamilya na hindi pa nakatatanggap at nakakaunawa ng Quran. Subhanallah. Salam, Sister Fats. Fahad. Assalamualaikum. Allah ya Rabbi. Sister Dang, Pads. Hindi ko wala mo yung mata ko. Allah ya Rabbi. So, yun po. At doon po sa iba na nagsasabi na binabatikos namin si Propeta Jesus, hindi po namin siya kailanman binabatikos.
tinanggap namin ang Islam at tinanggap lamang namin ang katotohanan patungkol kay Propeta Jesus na kailanman siya ay hindi magiging Diyos. Ngunit siya ay mananatiling tao, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Allah ya Rabbi. So, doon po sa mga Katoliko, sa inyo po, I think ipinagbawal po sa inyo ang mahal na araw. Kahit po ipinagbawal sa inyo ang mahal na araw, ano po ang mabuti niyong gawin? Tayo ay mag-ayuno. Kami mga Muslim ay mag-aayuno. Kung hindi man matuloy ang inyong Semana Santa, subhanallah, Allah ya Rabbi, kayo po'y may karapatang mag-ayuno na ipinahihintulot ng Panginoon ng sangkatauhan sa kanyang alipin. Hindi po ipinagbabawal ang pag-aayuno. Dahil ako'y dating Katoliko, alam ko kung ano ang gawain ng mga Katoliko. Na isang araw sa isang taon, kami ay mag-aayuno. Nung panahon ko pa. Nung panahon na ako'y Katoliko pa. Isang beses po, sa isang taon din, bawal kaming kumain ng baboy. Isang beses lang po yun. Alhamdulillah sa Islam, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, hanggang nabubuhay ka dito sa mundo, bawal kumain ng baboy. Subhanallah. Allah ya Rabbi. So, yun po. Doon po sa mga Katoliko, kami po, ang fasting namin po is start on April 13, 2021. You can fasting para sa amin. Maaari po kayong makisama sa amin sa pag-aayuno. Ito po ay mas higit na magiging kabutihan ninyo. Subhanallah. Hindi po ipinahintulot ng Panginoon na saktan natin ang ating mga sarili, kagaya ng ginagawa ng iba na pagpipinitensya. Subhanallah. La ya Rab. Kung maiisip lang natin kung gaano ba tayo hindi pinahihirapan ng Panginoon, ngunit binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon upang maging mas magaan sa atin ang pagtanggap sa pagsamba tangi lamang kay Allah. Kayo po ang nakakakita sa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astaghfirullahal Azim. May nakita akong isang pare na Allahu Akbar, Astaghfirullah. Napaawa na lang ako dun sa mag-ina. First time nila na may anak. First time nilang nagpabinyag sa kanilang anak. At ewan ko, yung father medyo pa magsalita, pero talaga masakit yung salita niya, na para bang ang pakiramdam niya, ang pinapipil niya doon sa mag-ina na hindi marunong sa mag-asawa sa paghawak ng tubig. Kung makikita nyo ngayon, yung mga bata na binabautismo, astaghfirullah, 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 ilulubog ng 3 beses sa tubig. La hawla wala quwwata illa billah. Maawa po kayo sa pamilya ninyo. Kayo po ang nakakakita. Subhanallah. La ya Rabbi, sa Islam, kapag ang bata ay bagong panganak, iparirinig lamang ang salitang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan wa Rasulullah. Yung bata tatahimik, Ya Allah. Subhanallah. Sa pagtanggap ng mabuting salita ng Allah, yan ang pinakamainam. Allahu Akbar. Ni walang kahit anong sakit na maririnig. Sabi, ano ba yung Allahu Akbar, Allahu Akbar? Si Allah, ang Panginoon ng pinakadakila, ang Panginoon ng pinakadakila, ang Panginoon ng pinakadakila. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. Kasama nila Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saan mahirap? Saan kayo nakakita na sinabi namin ganito kasama si Propeta Jesus? Wala. Allahu Akbar. Pero sa iba kung kutyain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Astaghfirullahal Azim.
Inshallah ya Rabbi, ya Allah, mas marami pang makakaunawa kung ano ang kabutihan ng Islam. At lagi po naming sinasabi, humihila kami ng tao or nag-iimbita kami sa bawat mabuting salita ng Panginoon. Bakit? Dahil gusto naming mabigyan ng espiritual na pangangailangan nyo na mahigit na magiging kabutihan ninyo. Subhanallah. Doon sa iba na nagtatanong, bakit po ako nagtakip? Bakit po ako nagtakip? Para makaiwas ako sa distraction sa sarili ko at sa distraction sa nanonood sa akin. Subhanallah. Kahit po nakatakip ako, okay lang po yan. Hindi mahalaga ang mukha ng tao. Ngunit mas mahalaga kung ano ang lumalabas na salita sa taong pinapanood mo. Subhanallah. Sabi nga, kahit mamatay ako, nakalagay yung lahat ng salita ko na maaalala ninyo. Maaaring yung iba ibahagi nila sa kanilang pamilya. Maaaring yung mag-asawa nagkakaroon ng kaunting alitan, magiging maayos sila. Bakit? Sa pakikinig sa mabubuting salita, hindi lang sa akin at sa iba rin naman. Subhanallah. Allahu Akbar. So, sa lahat po, kami po sa lahat, ipinapanalangin po namin lahat ang kabutihan ng ating puso, maging mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, mapagpakumbaba. Number 1 na po yan. Kasi po, ang pagiging mataas natin dito sa mundong ito ay walang maidudulot na mabuti. Pero ang kabutihan ay mananatili na magbibigay sa iyo ng biyaya na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Subhanallah. Kaya po, wallahi Rabbi, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa lagi niyong pagtangkilik, pakikinig. Ito po hindi para sa akin lamang, hindi po para sa iba na para makasakit sa inyong nararamdaman. Ngunit ito po ay magbibigay sa inyo ng guide upang inyong maunawaan na ang Islam ay hindi masama. Subhanallah. Lagi po nating isipin, ang gawang mabuti ay hindi kailanman magiging katulad ng gawang masama. Ito kailanman ay hindi magkakatulad. Malaki ang pinagkaiba. Subhanallah. So yung gawang mabuti natin, yun yung bagay na madadala natin sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At yung mga gawang masama, iyan ang magiging kaparusahan natin na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong matitigas ang puso sa pag-unawa. Allahu Akbar. La ya Rabbi. So ito na po. Babasahin ko na po ang patungkol kay Propeta Jesus at sa kanyang ina na si Maryam. Subhanallah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Gunitain ang asawa ni Imran, ina ni Maria. Pakinggan niyo pong mabuti kung may masama bang sinabi patungkol kay Birheng Maria na anak ni Imran. Subhanallah. O aking Panginoon, ako ay nangako sa inyo na ang nasa sinapupunan ko ay iaalay ko tungo sa paglilingkod sa inyo. Malaya sa lahat ng makamundong gawa upang maglingkod sa inyong lugar ng pagsamba. Sino ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy po ditong bata ay si Birheng Maria. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaya tanggapin ninyo siya mula sa akin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At ng kanyang may panganak siya, ang batang si Maria. Napakaganda po ng talatang ito na nakatala sa Quran patungkol kay Birheng Maria. La ya Rabbi. Siya ay nagsabi, o aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae. At si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak at ang lalaki ay hindi katulad ng babae. Pakinggan po. At aking pinangalanan siya ng Maryam o Maria. Subhanallah. At ako ay humihingi ng pagkalinga mula sa inyo para sa kanya at sa kanyang magiging supling laban sa kasamaan ni Satanas ang itinakwi. Subhanallah. Unang panganak pa lang po si Birheng Maria. Sinabi na ng kanyang ina at ama, ng kanyang ina, na ilayo si Birheng Maria sa
itinakwil na si Satanas. Subhanallah. Wala po ni isa mang katiting dito na nakatala sa Quran ang masama patungkol kay Birheng Maria. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kung titingnan niyo po, sino ba ang mas higit na tumutulod kay Birheng Maria? Hindi batang Islam? Nang sila, mga babaeng Muslima, ay nagtataklob ng kanilang buhok upang hindi makita ng kalalakihan at hindi makapagbigay ng tukso kanino man. Subhanallah. La ilaha illallah. Kaya po sabi nga, magkalayo din po ang pananampalatayang Katoliko sa pananampalatayang Kristyan, sa pananampalatayang Iglesia ni Kristo o kung ano man. Magkakaiba po tayo. Dahil sa Islam lamang naniniwala, I think here in Islam, we believe that Jesus is a prophet of Allah. Ganon din naman sa INC, but Jesus, tinawag nilang Ama ang Panginoon. Which is, sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang anuman ang sa kanya ay maihahalin tulad. Napakalinaw na po. Tagalog na Tagalog na Tagalog na. Nobody sees with God. Nobody sees. Unless He has permission to seize anyone from Him. Subhanallah. Allahu Akbar. So, doon po sa mga nanonood sa akin, salamat po. Ayan na po. Kaya't ang kanyang Panginoon Allah ay tumanggap sa kanya, Maria, nang may mabuting pagtanggap at hinayaan niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal. Subhanallah. At siya ay tinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zacarias. Allah. Sa bawat sandali na siya Zacarias ay pumapasok sa Al-Mihrab, isang silid, dasalan o pribadong silid upang bisitahin siya, kanyang natatagpuan siya na maraming pagkain. Allahu Akbar. Tingnan nyo yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan niya si Maria ng pagkain. Allah. Subhanallah. Saan sa Quran may masama patungkol kay Propeta Jesus at kay Birheng Maria? Wala. Wala. Ni isa wala. Just to imagine, yung Quran, 1,400 years ago nang nandito. Hanggang ngayon, iyon pa rin po ang nakatala dito. Arabic, Tagalog at English, walang nagbago. Itinranslate lang sa iba't ibang relihiyon, sa iba't ibang relihiyon upang maunawaan ng sangkatauhan kung ano ang pagpapahayag ng nilalaman ng Quran sa salitang nauunawaan ng bawat isa na hindi nakakaunawa ng Arabic. Subhanallah. Allah ya Rabbi. So ayun po. Siya ay nagsabi, "O Maria, saan mo ba nakikita ang mga ito?" Siya ay nagsabi, "Mula kay Allah, katotohanang si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan nang walang pagbibilang o pasubali." At sa sandaling ito, si Zacarias ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, "O aking Panginoon, ako ay gawaran ninyo mula sa inyo ng isang mabuting supling. Katotohanan kayo ang ganap na nakakarinig ng panawagan." Si Zacarias po ay isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Isa siyang mabuting tao na siyang nag-alaga, gumabay kay Birheng Maria nang siya ay bata pa. Bago pa siya pagkalooban ng Allah ng anak na si Propeta Jesus sallallahu alayhi wasallam. Allahu Akbar. At di naglaon ng mga anghel ay tumawag sa kanya habang siya ay nakatindig sa pananalangin sa loob ng Al-Mihrab na nagsasabi, "Si Allah ay naghatid sa iyo ng masayang balita tungkol kay Yaya." Sino ba si Yaya? Si Yaya, si John the Baptist po sa English. John the Baptist. Si John the Baptist ay anak ni Zacarias. Subhanallah.
Allah ya Rabbi, Allahu Akbar. Na magpapatotoo sa salita na mula kay Allah, alalaumbaga sa paglikha kay Jesus. Allah, mangyari nga. At siya ay nalikha, si Yaya Yahuwan na anak ni Zacarias, ay marangal na nanatiling malayo sa pakikipag-ulayaw sa mga babae at isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. Si Propeta Zacarias at anak niyang si Propeta Yaya, sila ay mga propeta, mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pareho din ni Propeta David na anak niya na si Propeta Solomon. Allahu Akbar. Saan po ba may nakatalang mali sa Quran? Kami, kahit sino sa amin, walang nakakaalam paano ito naisulat. Bas subhanallah, lahat ng nakatala dito ay nakasulat na 1,400 years ago na. Hanggang ngayon, ito pa po at wala ni isang napalit. Bawal ang baboy, hanggang ngayon ay bawal ang baboy. Subhanallah. Allahu Akbar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Siya, Zacarias, ay nagsabi, O aking Panginoon, paano akong magkakaroon ng anak na lalaki gayong ako ay lubhang matanda na at ang aking asawa ay baog? Si Allah ay nagwika, si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, gumawa kayo ng tanda para sa akin. Si Allah ay nagwika, ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay hindi makapangungusap sa mga tao sa loob ng 3 araw, maliban lamang sa senyas. At labis mong alalahanin ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanyang ng paulit-ulit at luwalhatiin mo siya sa hapon at umaga. At gunitain ang mga anghel ay magbadya, O Maryam, katotohanan si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at kawalan ng pananalig. At ikaw ay hinirang ng higit sa lahat ng mga babae ng alamin. Subhanallah. Lahat ng mga nilalang sa kanyang kapanahunan. Yan po. Ganyan po kaganda ang talata na nakalagay patungkol kay Birheng Maria na anak ni na ina ni Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam. O Maryam, isuko mo ang iyong sarili ng may pagtalima sa iyong Panginoon kay Allah sa pagsamba lamang sa Kanya. At magpatira pa ka at ikaw ay yumukod na kasama ng mga yumuyukod. So yun po, si Maria o Birheng Maria ay yumuyukod katulad din naming mga Islam. Na katulad ng mga nangaunang tao na naninikluhod at yumuyukod din kay Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Allahu Akbar. Ito ay bahagi ng balita ng Al-Ghaib, ang nakalingid, alalaumbaga, ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ikaw ay wala sa lipon ng sila ay magsipaghagis ng mga palaso, busog o bala ng pana. At magpalabunutan kung sino sa kanila ang nararapat na bigyang katungkulan sa pangangalaga kay Maria. Subhanallah. At wala ka rin sa kanila nang sila ay nagsisipagtalo. Gunitain, noong panahon na yon, wala pa po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong panahon na nabuhay si Birheng Maria. Subhanallah. Gunitain ang ipagbadya ng mga anghel, O Maryam. Si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita, mangyari nga. At ito ay naganap, alalaumbaga si Jesus na anak ni Maria. Mula sa kanya, ang kanyang pangalan ay tatawagin na Mesiyas. Allahu Akbar. Si Isa sa Arabic o si Jesus sa Tagalog, na anak ni Maryam na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. La ilaha illallah. Yan po. Pero walang nakatala dito na si Propeta Jesus ay anak ng Panginoon o siya ang Panginoon. Malinaw pong sinasabi na si Propeta Jesus ay katulad natin na tao.
hinirang siya ng Panginoon. Allahu Akbar. Subhanallah. Siya Jesus ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan. Allahu Akbar. At sa kanyang pagbibinata ay siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya Maria ay nagsabi, "O aking Panginoon, papaano akong magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin?" O sabihin niyo po, na kinopya. Paano po ito may susulat? Kung kinopya lamang ito kung saan lang. Nung panahon natin, panahong sinauna, Allahu Akbar, napakalinaw ng talata sa Quran. Hindi pa natin kilala si Propeta Muhammad, di rin naman natin kilala si Propeta Jesus. Allahu Akbar. Gaano kaganda yung talata, yung pangyayari ng panahong sinauna na nandito sa Quran. Yung nagsasabi na ginaya ng Quran, hindi pa tayo buhay. Nauna pa tong Quran sa atin. Diba? Nauna pa tong Quran sa atin. Nandito na, nakatala na ang pangyayari ng panahong sinauna mula sa paglikha ng tao na si Adan at Eva. Doon rin sa nagsasabi, may nagkomento na astaghfirullah. Hindi raw lahat ng tao ay makasalanan. Hindi po. Pinagmulan ng tao ang angkan natin kay Adan at Eva na makasalanan. Nakagawa ng kasalanan sa pagkakamali nila nang kainin nila ang bunga ng puno na ipinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sila'y pinagkalooban ng paraiso, sinabi ng Panginoon na huwag kayong lalapit sa punong ito. At si Satanas ang nagligaw sa kanila. Diba? Ano sabi ni Satanas? Sige, kumuha ka. Sinabi niya kay Eva, wala namang sinabi ang Panginoon na ikaw ay maaaring maging anghel o ikaw ay mamamatay. Wala namang sinabi ang Panginoon na bawal mong kainin. Ibig sabihin, pag sinabing bawal, ay bawal. Huwag natin ipilit. Huwag natin palitan. Diba? Kasi maaaring ito idudulot sa atin ay kapahamakan. Kaya dun sa mga hindi nakikinig, kapag sinabing bawal, may matigas pa din, susunod pa din, kahit alam na bawal, gagawin pa din. Hindi iniisip kung ano ang maaaring kahinatnan kung sila ba ay mapapahamak o hindi. O, saan ba lagi ang sabi? Nasa huli, ang pagsisisi. Just to imagine, ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kanila. Ngunit sila'y nakagawa ng mali. So, saan nag-umpisa ang tao? Diba? Dahil nakagawa ng mali ang unang angkan ng tao na pinagmulan natin. At iyon ay si Adan at si Eva. Allahu Akbar. Subhanallah. At siya ala ay magtuturo sa kanya, Jesus, ng aklat at al-hikmah. Alala ang baga, ang sunnah, mga gawa. Ano ba yung sunnah? Ito po yung mga gawa at utos. Ang salita ng mga propeta na walang kamalian. Subhanallah. Ang karunungan at ang Taurat, Torah, mga batas at ng Injil o Ebanghelyo. Allahu Akbar. Subhanallah. At kanyang hihirangin siya Jesus na isang sugo sa angkan ng Israel. Diba? Doon sa atin sa Pilipinas, you believe in Jesus and we believe in Jesus. Malayo, diba? Sa Israel, si Propeta Jesus. Si Propeta Muhammad, dito lang din. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan po natin, lahat ng angkan ng propeta ay magkakalapit. Wala pong propeta sa Pilipinas. Pero binibigyan ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng taong naisin niya na makapagbigay ng mabubuting salita na nakatala sa Quran. Allahu Akbar. So doon nga sa iba, kayo po, Iglesia ni Cristo, sa lahat po, mahal po namin kayo.
Then, try nyo po i-read kung ano yung nakalagay patungkol kay Propeta Jesus nang siya'y ipinanganak. Try to share. Mag-share kayo. Huwag nyong ipagdamot. Huwag nyong ikumpara ganito, ganyan. We're just stating the fact and the truth na makakabuti sa lahat. Hindi po kami nagdadamot ng biyayang ipinagkaloob sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapunuan ang puso ni numan. Dahil yan ang katuruan sa Islam. Magturo ka ng salitang makakabuti sa iba at makakatulong din sa iyo sa pagpapalaganap ng bawat salita na magbibigay gabay sa iba. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik. Ito po ang mga ipinag-utos ng Panginoon na magawa ni Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam. Ang kanang Israel na magsasabi, ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik na katulad nito ang hugis ng isang ibon. At aking hihipan ito at magiging isang ibon sa kapahintulutan ni Allah. At aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At ang may ketong at aking bibigyang muli ng buhay ang patay. Isa lang po yung binigyan ng buhay ni Propeta Jesus, hindi po sangkatauhan. Binigyan niyo po ang buhay ang isang tao lamang, hindi po sangkatauhan. Sapagkat siya'y tao lamang na katulad natin. Ito lang po ang ipinalikha sa kanya. Pinagkalooban din si Propeta Jesus na makapaggawa ng alak or magawang lake. Yung lake ay magawang alak. Allahu Akbar. Kung sisiyahatin niyo po, lahat ng mga nangyari kay Propeta Jesus ay mahalaga sa amin sa Islam. Ngunit hindi namin siya kinalimutan at kundi tinanggap lamang namin ang katotohanan patungkol sa kanya bilang kami mga balik Islam. Allahu Akbar. Ya Allah. Kahit po tayo, huwag po nating i-deny na hindi tayo sumasamba sa rebulto o yung iba na hindi sumasamba sa rebulto. Dahil may mga oras na kailangan nyo pang pumunta sa simbahan para humawak lamang sa rebulto at magdasal ng kung kayo'y may problema at umiyak doon. Allahu Akbar. Huwag po nating itanggi dahil alam natin sa sarili natin kung ano ang pinaniniwalaan ninyo. At inshallah ya Rabbi, hipuin ng Panginoon ang bawat puso ng sino mang tao upang mas maunawaan kung ano ang bagay na makabubuti sa inyo. Kami po'y mananatiling gabay lamang at hihila tungo sa kabutihan. Subhanallah. Allahu Akbar. Sa kapahintulutan ni Allah ay nagawa niya iyon. At ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang inyong iniimbak sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda na sa inyo kung kayo ay nananalig. At ako ay pumarito sa inyo na nagpapatotoo kung ano ang nakapaloob sa Torah, mga batas at makatarungan sa inyo ang ilang bahagi ng mga bagay na sa inyo ay ipinagbabawal at ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. So, doon po sa hindi nakakaalam, ano ba ang Allah? Allah po sa English ay God. At sa Tagalog po ay Panginoon or Diyos. Iba po ang Diyos sa Diyos, Diyosan, na likha ng tao. Iyon yung mga ribulto na gawa ng tao. Imaginin po natin, nagkalat sa simbahan ang litrato ni Propeta Jesus. Or yung rebulto. Wala naman nakakita kay Propeta Jesus. Nakita nyo ba? Wala kahit isang nakakita kung ano ang itsura ng kanyang ilong, ano ang hubog ng kanyang pisngi.
Subhanallah. Kahit kami, hindi rin namin alam kung anong tsura o hubog ng mukha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung palang naidodrawing nyo sa harapan nyo or ginawang rebulto ng mga tao, kumatha, meron pa ginawang tsinelas, litrato, yung litrato ni Jesus kuno. Allahu Akbar. Dinidiyos, tapos ginawang tsinelas, ginawang upuan, astaghfirullahu latim. Kayo po ang mag-isip kung ngayon ba'y dapat nyong sambahin. Allah ya Rabbi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Katotohanan, si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya tanging siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking makatutulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyun, mga disipulo. She get 12 disciple. Yun po yung disipulo niya na kasama si Judas Iscariote, na siyang nagbuyo sa kanya para siya'y parusahan ng mga Hudyo. Just to imagine, hindi po ipinag-utos ni Jesus o ni Propeta Jesus sa mga tao na saktan nyo ang sarili ninyo. Bakit? Dahil yung ginawang pagparusa sa kanya na inakala ng tao ay kagagawa ng mga Hudyo na ayaw sa kanyang pagpapahayag patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb. Kami ang mga tagatangkilik katulong ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw, Jesus, ay magbibigay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima kay Allah. So, ibig sabihin po, Muslim si Propeta Jesus sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. O aming Panginoon, kami ay naniniwala sa anuman na inyong ipinanaog na kami ay sumusunod sa sugo, Jesus, kaya't inyong itala kami sa lipon ng mga nagbibigay patotoo sa katotohanan. Alala umbaga ang nagsasabi na wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Ano po yun sa Arabic? La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Allahu Akbar. At sila ang mga hindi sumasampalataya ay nagbalak na patayin si Jesus. At si Allah ay nagbalak din at si Allah ang pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. Ito po ha. At gunitain ang winika ni Allah, O Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling. At ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. At aking gagawin ng mga sumusunod sa iyo ang mga sumasamba lamang kay Allah na higit na mainam kaysa sa mga walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah o sa ibang mga sugo o sa mga banal na aklat. Hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagkaraan, kayo ay magbabalik sa akin. At ako ang hahatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinaharatihan na hindi pinagkakasunduan. Subhanallah. La ilaha illallah. Diba? Hindi po namatay si Propeta Jesus. Hindi po pwedeng taon-taon mabubuhay siya, mamamatay. Hindi po pwede. Kailanman ay hindi namatay ang Panginoon. Siya ay laging buhay. Allahu Akbar. Sa muling pagbabalik ni Propeta Jesus dito sa mundo, saka pa lamang siya mamamatay. Allahu Akbar. Kung inyo lamang nalalaman kung gaano kaganda ang pahayag ng Islam. Allah, Allah. La ilaha illallah. At sa mga hindi sumasampalataya, sila ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sa kanila ay walang makatutulong.
at sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan. Si Allah ay magagawad sa kanila ng ganap na gantimpala at si Allah ay hindi nagmamahal sa salimun. Mga tampalasan mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan. Allahu Akbar. Ang mga bagay na ito ay aming dinadalit sa iyo o Muhammad ay kabilang sa mga talata at ganap na paalaala alalaong baga ang Quran. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan. Ayan po, malinaw pong sinabi. Ang paglikha kay Propeta Jesus ay katulad ng paglikha kay Adan. Ano ba? Si Adan ay walang ama at walang ina, ngunit pinagkalooban ng Allah ng kaluluwa upang maging tao. Sumunod, si Eva na kinuha sa parte ng katawan ni Adan at binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaluluwa para maging tao. At tayo bilang tao na ang unang angkan sa anak nila na si Abel at Cain, na may ama at may ina. Kung si Eva, may ama ngunit walang ina. Isipin po natin yung paglikha na iyon. Sumunod yung kay Abel at Cain na unang anak ng dalawang tao dito sa mundo hanggang sa dumami, kumalat, at tayo ay nandito na. Subhanallah. Yun na yung tayo na merong ama at ina. At nang panahon nila bago pa tayo dumating, yun ay ang kay Birheng Maria na si Jesus na walang ama ngunit may ina. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kanyang nilikha siya mula sa alabok at kanyang winika sa kanya. Mangyari nga at siya ay nalikha. Ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga nag-aalinlangan. At sino man ang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya, Jesus. Matapos ang lahat ng kaalamang ito ay dumatal sa iyo, alalaong baga na si Jesus ay isang alipin. Pakinggan po natin. Alipin. Slave of Allah. Katulad po natin. Siya'y tao rin. Allahu Akbar. Allah ya Rabbi. At wala siyang bahagi ng pagka-Diyos. Hindi siya Diyos. Wala siyang anumang kaalaman sa pagiging Diyos. Iyong ipagbadya o Muhammad, hali kayo tawagin natin ang ating mga anak na lalaki at inyong mga anak na lalaki, ang aming kababaihan at inyong kababaihan, ng aming sarili at inyong sarili sa isang pagtitipon. At tayo ay manalangin at hilingin ng may katapatan, subhanallah, na ang sumpa ni Allah ay sumapit sa kanila na nagsisinungaling. Galit ang Panginoong Allah sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya tayo pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng puso at isip ay upang maunawaan natin na mali ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Binibigyan pa niya tayo ng chance o pagkakataon upang baguhin natin ang nakasanayan nating gawain. Allahu Akbar. At iyon ay patungkol lahat sa Islam. Sa Islam, babaguhin niya ang lahat sa iyo. Ituturo niya kung ano yung bagay na totoo. Subhanallah. Sabi ko nga, hindi kami kailanman nagsabi ng masama tungkol kay Propeta Jesus. Dahil iyon ay hindi nakatala sa Quran. Tinanggap lamang namin siya ng maluwag sa aming puso na siya ay mananatiling tao, propeta, sugo at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangkatauhan. La ilaha illallah. Katotohanan, ito ang tunay na kasaysayan tungkol sa buhay ni Jesus. At wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Ang tangi at tunay na Diyos na walang asawa at anak.
At katotohanan si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. So yan po. Yun po ang patungkol kay Propeta Jesus na nakatala sa Quran. Ibig sabihin po, hindi po namin pinasasama si Propeta Jesus. Ipinahahayag lamang namin ng totoo upang maunawaan ng tao na kailanman si Propeta Jesus ay hindi marapat sambahin. Ngunit marapat sundin ang iniwan niyang kautusan na tanging sambahin niyo ay ang Panginoon ko at ang Panginoon ninyo. Yun po yung Panginoon nating lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sinabi ni Propeta Jesus na ang tatay ko. Sinabi ba ni Propeta Jesus nung inakala niyong siya naipako? Humiyaw ba siya na tatay ko ang Panginoon? Anong pagbibintang ang gagawin natin? Napakalaking kasalanan ng pagbibintang na sinabi natin na ang Panginoon na lumikha ng sangkatauhan ay may anak at pumatol sa babae. Allahu Akbar. Allah. Astaghfirullah. 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 Allah ya Rabbi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ito pa po, patungkol dun sa kasulatan. At kung sila ay magsitalikod at hindi tanggapin itong mga tunay na katibayan, kung gayon katiyakang si Allah ay ganap na nakababatid sa mga gumagawa ng kabuhungan. Ipagbadya o Muhammad o angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, hali kayo sa isang salita usapan na makatarungan sa pagitan namin at ninyo, at huwag tayong sumamba sa iba maliban kay Allah, at huwag tayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya, at huwag nating itakda ang ilan sa atin bilang Panginoon maliban kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin, maging saksi kayo na kami ay mga Muslim na tumatalima kay Allah. O angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, bakit kayo nagsisipagtalo tungkol sa pananampalataya ni Abraham? Alalaang baga ang mga Hudyo ay nag-aangkin na ang pananampalataya ni Abraham ay Hudyo. Gayon din ang mga Kristiyano ay nag-aangkin na ang kanyang pananampalataya ay Kristyanismo. Gayong ang Taurat, Torah, mga batas at Injil, Ebanghelyo ay hindi ipinahayag hanggang pagkaraan niya. Wala pa ba kayong pag-unawa? Katotohanan kayong nakikipagtalo sa isang bagay tungkol kay Jesus na mayroon kayong kaalaman. Paano kayo nakikipagtalo sa isang bagay tungkol kay Abraham na wala kayong kaalaman at si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang kaalaman? So sabi nga, Allah knows everything and we don't know nothing. Allahu Akbar. Ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng bagay at tayo bilang tao ay walang kaalaman. Allah. Subhanallah. Si Abraham ay hindi Hudyo, gayon din naman siya ay hindi Kristiyano. Datapwat siya ay tunay na Muslim na hanipa, nananalig sa pananampalatayang Islam na walang dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At siya ay hindi kabilang sa musrikun, mga nagtatambal ng anuman sa pagsamba kay Allah. Katotohanan sa lipon ng sangkatauhan, ang may karapatan sa pag-aangkin kay Abraham ay siya na nagsitalima sa kanya. At sa propetang ito Muhammad, at sila na nagsisampalataya mga Muslim, at si Allah ang wali, tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga sumasampalataya. Subhanallah. May isang pulutong sa angkan ng kasulatan at mga Hudyo at Kristiyano ang nagnanais na ihantong kayo sa pagkaligaw. Datapwat hindi nila magagawang mailigaw ang sinuman maliban sa kanyang sarili. At ito ay hindi nila nadarama. O angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, bakit hindi kayo nananampalataya sa ayat ni Allah, ang mga talata tungkol kay Propeta Muhammad na nasasaad sa Taurat, Torah, mga batas at sa Injil, Ebanghelyo habang kayo ay sumasaksi? O angkan ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano,
Bakit ninyo binabahira ng katotohanan ng kasinungalingan? Subhanallah. At naglilingid sa katotohanan gayong ito ay inyong nababatid. At ang isang pulutong sa angkan ng kasulatan ay nagsasabi, manatili kayo sa umaga sa mga bagay na ipinahayag sa mga sumasampalataya, mga Muslim, at inyong itakwil ito sa dulo ng araw pagsapit ng gabi, upang sila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. At ang mga Hudyo ay nagsabi, huwag maniwala sa sino man maliban sa kanya na sumusunod sa kanyang pananampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan ng tunay na patnubay ay ang patnubay ni Allah. Subhanallah. At sila ay nagsabi, huwag maniwala na kahit sino man ay makatatanggap ng katulad ng inyong natanggap na kapahayagan. O kahit sino man ay may kakayahang makipagtalo sa inyo sa harap ng inyong Panginoon. Ipagbadya, O Muhammad, ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ni Allah. Siya ang nagkakaloob sa sino mang kanyang maibigan. At si Allah ay may ganap na kasapatan sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ang ganap na maalam. Subhanallah. La ilaha illallah. Imaginein po natin ha. Sa amin po bilang Islam, pinahahalagahan namin ang kabilang buhay. Bakit? Pag namatay tayo bilang tao dito sa mundo at sa kabilang buhay ay magpupunta tayo. Unang katanungan doon, sino ang Panginoon mo? Anong isasagot mo? Min Rabbi, Allah. At ang pangalawang tanong, anong relihiyon mo? What is your deen? Subhanallah. Islam. Allahu Akbar. Min Nabi. Sino ang iyong propeta? Yun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tatlong katanungan. Sino ang Diyos mo? Anong relihiyon mo? At sino ang propeta mo? Bakit? Bakit po sa atin ang propeta nating lahat ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil yun ang nakatala sa Quran. Hindi natin alam kung ano ang kapanahunan ni Propeta Jesus, ngunit iyon ay nakatala pa rin sa Quran. Ang Quran, bakit sinabing si Propeta Jesus ang ilalagay na propeta or nabi? Pag tayo'y tinanong at sasagutin natin na si Propeta Jesus sapagkat sa kanya ipinagkaloob ng Allah ang Quran at hindi sa iba. Hindi natin nabasa kung ano ang nakatala sa Ebanghelyo. Ang iba ay pinalitan na. Pinalitan ng tao at hindi kay Propeta Jesus. Walang kaalaman si Propeta Jesus sa pagpapalit ng nilalaman ng kung ano ang bagong tipan, lumang tipan, kung ano man ang nasa Biblia. Pinalitan ng tao. Ngunit ang Quran, mananatiling iyon ng nakatala at mabubuting paalaala sa tao. Mabubuting kautusan na ipinahayag, ipinag-utos ng Panginoon sa sangkatauhan. Yan po ang Islam. Sabi, ano ba ang Quran? Ang Quran ay nagbibigay ng magandang balita para sa mga taong sumasampalataya at nagbibigay ng babala para sa mga taong hindi sumasampalataya. Pero nandito kami. Nag-o-offer kami ng bawat salita na nagmula sa Quran. Hindi namin ipinagdamot ito dahil ipinag-uutos ng Panginoon na ibahagi mo ito sa iba. Subhanallah. Ganyan po kabait ang Panginoon sa pag-uutos niya sa tao na magbahagi ka, huwag kang mamuhi sa iba. Ngunit ituro mo ang bagay na makakabuti sa kanila. Allahu Akbar. Kung kayo mismo ang makakahawak ng Quran, may nararamdaman ka lang na hindi maganda, magbasa ka ng Quran. Subhanallah. As in talaga pong hindi ka magdadalawang isip na talagang as in nire-recover ng Allah yung puso natin nang nakasulat sa Quran na binasa natin. 'Di ba?
Kung gaano kaganda yung bawat salita nito? Wala. Sabi, ano ba yung Quran? Ano bang salita na nakalagay dito? Ano ba ang salita ng Allah? Ang salita ng Allah, kung ang karagatan ay mga tinta na ipangsusulat sa salita ng aking Panginoon. Katotohanan ang karagatan ay masasaid bago ang salita ng aking Panginoon ay masaid. Kahit na nga kami ay muli pang gumawa ng isa pang dagat na katulad nito bilang pandagdag. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Sa akin ay ipinahayag na ang inyong Diyos ay isang Diyos. Alalaong baga, si Allah. Kaya't sino man ang umasam ng pakikipagtipan sa kanyang Panginoon, hayaan siyang gumawa ng katuwiran at kabutihan at huwag siyang mag-akibat ng anumang katambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Allah. Yan po ang salita ng Allah. Ano bang salita ang matatag dito sa mundo? Ang salitang La ilaha illallah. Ang mga ugat nito ay nagmumula sa lupa hanggang kalangitan. Subhanallah. Yan ang matatag na salita dito sa mundo. Hindi ang I love you, mahal kita o kung anuman na pagpupuri mo. Iisang salita ang matatag dito na kailangan nating salitain sa araw-araw habang tayo'y nabubuhay pa. Ang salitang La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. So, yun lamang po at maraming salamat po sa nanood. Jazakallah khairan. Salamat po. Bismillah.